Yan, welcome sa aming second episode ng Learn to Earn podcast. Wow, grabe, nakaka-proud diba na we're finally nakapagsalita with these guys na alam kong marami akong matututunan. So ipapakilala ko ulit yung sarili ko. Ako nga ulit yung naging host nyo sa pilot episode, which is my name is Christian. So ang kasama ulit natin is si Joshua and si Hazel na nakasama din natin sila sa pilot episode natin. And also sa ating first guest, which is si Yan. Introhan mo na. Ayan, hi guys! I am Jamila Ronquillo and I am currently 4th year college student. Uy, 4th year, nag-graduate na tayo guys! Yes. Ayan, kung hindi nyo po nalalaman ay magkakaklase po kaming lahat. So, kamusta ka naman dyan? Ikaw, kamusta ka ba? Anong mga pinaggagawa mo nung bakasyon natin? Ang ginawa ko nung bakasyon, nagkaroon kami ng team building sa PCY. So kung hindi nyo po nalalaman, part po ako ng PCY. And at the same time, nagkaroon po kami ng activities sa SK, which is nagpamigay po kami ng mga school supplies, ganyan. So speaking of SK, parang isa siya sa mabigat na obligations eh. How do you balance yung pagiging SK saka yung sa studies mo? Siyempre, BSA is not a easy course eh. Actually, hindi ko rin alam. Kasi hindi totoo kasi minsan, pag sobrang dami na, nagugulat ka na lang, na iraraos mo siya paunti-unti. Pero yon, I'm very grateful kasi nagugulat na lang ako, ay nairaos ko na pala siya. Minsan sobrang stress ako. Tas at the end of the day, yung bagay na iniisip ko, yung pinoproblema ko, na iraraos ko naman pala. Ano kasi yun kumbaga pagka titingnan mo sa malayo, parang ang hirap gawin no? Pero day by day, pagka titingnan mo, himay-himayin mo, Di mo makukulit ka. nare-realize na nagagawa mo na siya, natatapos mo na siya eh. Yun yung isa sa mga weakness natin in today's world, sa other people as well. Hindi lang sa atin, also sa lahat ng tao eh. Di rin nila nare-realize na ay kaya pala natin to. Totoo. Tsaka siguro yun yung kung paano mo i-prioritize yung mga bagay-bagay. Like yung studies, edi unahin mo nang gawin yung mga activities mo. Then after, pwede ka na magkaroon ng time sa ibang bagay. Pero out of words ako eh, di ba na? Pagka kasi ganyan kaganda yung Oo. guest natin, no? Hindi ka makapagsalita eh. Oo, Grabe. Mga nang uuto na kayo. Actually kasi si Jam, isa rin siya sa mga nakakausap na when it comes to deep talks eh. Marami rin siyang nasi-share na words of wisdom eh. Why don't we vlog it para marinig ng lahat kung ano nga ba mga saloobin when it comes to this specific things or certain topics, diba? Yan, agree. Jam, ano bang masasabi mo sa pilot episode namin? Ayun, so syempre, bilang isang friend nyo, ayun, hindi nakaka-proud. Sa totoo lang, nakaka-proud kayo kasi, di ba, hindi naman kasi biro yung preparation dito. Di ba, kailangan mag-invest ka talaga para sa ganitong klaseng podcast, di ba? And then, at the same time, nakaka-proud kasi yung mindset nyo na makapag-inspire ng tao. Diba? Yun yung nakakatuwa talaga. And kagaya nga ng sabi ni Timoteo kanina, diba? Parang dati, nagkukwentuhan lang tayo, tas inaabot tayo ng 1 a.m. Parang nagkukwentuhan tayo out of nowhere. Parang naaabot na tayo ng madaling araw, nagkukwentuhan lang. And ngayon, nandito nakaupo na tayo, tas may video na, and i-share pa natin yun sa iba. Naisip ko nga parang yung ginawa natin, kapag ka nagtatalk tayo hanggang 1 p.m., deep 1 talks, a.m. 1 a.m., 1 a.m., deep talks, di ba parang siguro naging isa rin yun sa inspiration, kung ba't tayo nag-start na ito. Syempre, hindi lang naman kung ano-ano yung pinag-uusapan natin doon. Nakakapag-share tayo ng problema natin sa school, sa buhay. Tsaka nagtutulungan din naman tayo sa, halimbawa, sa assignment, kahit na maikli lang pero umabot tayo ng 1 a.m., di ba? Grabe. Actually, di ba, yung parang ang ikli lang ng assignment, tas nauuwi lagi sa parang Kwentuhan, sharing, ganun. Kaya kapag kaklase ng maaga yung klase natin, tas eto di mo alam eh, di mo ma-imagine, mga puyat eh, di mo alam eh. Pero yun nga, nakaka-miss lang din yung mga ganong moments na napag-isip-isip ko nga din na maganda ngang naipopost o naipapodcast natin to eh. Para naibabahagi rin natin sa mga tao. Speaking of nababahagi, ano bang thoughts mo sa namin? Learn to earn. Sa learn to earn, anong thoughts mo dun? Ayan, kasi 'di ba, parang from the word learn to earn, hindi lang naman siya earning when it comes to money, pero yun yung makapag-earn ka ng knowledge,
makapag-earn ka ng mga bagay na pwede mong ma-share din sa iba. So, yun kasi, malawak kasi yung word na earn eh. Parang kagaya nung sabi nyo sa last podcast nyo, na hindi lang naman kayo nag-expect for money na makukuha nyo eh. But instead, yun yung makapag-share kayo sa kapwa nyo through videos, diba? So, nakaka-inspire and nakaka-proud talaga kayo, guys. Hindi lang kayo yung nai-inspired din kami. Lalo na ngayon, ikaw yung guest namin. Guys, si Jam po yung isa sa pinakamasipag naming kaibigan, supportive, ka-classmate, at saka isa sa pinakamasipag na SK gagawad. Grabe Diba? naman yun. Actually, Tuwing i-chat ko, Jam, ano ginagawa mo? Eto, nandito ako sa barangay. Nag-aayos kami ng scholarship. Actually, na-amaze nga ako sa work ethic ni Jam eh. Yung time management talaga na napagsasabay niya yung SK saka yung studies niya. Ako nga, yung sarili ko, hindi maugaga. Parang siya, sabi ko napapaisip ako, ang galing naman niya. Nakaka-motivate. Nakaka-touch kayo, guys. Naging emotional. Sabi kasi kapag ang time management, hindi lang siya time management, kundi life management siya. So, hindi na rin ako nagtataka kung naaayos ni Jam yung pag may quiz, may exam, tapos merong gawain sa barangay, ganon. Oo. So, ano ba yung madalas nyong ginagawa sa bukod sa nabanggit mo kanina? Yung challenging ba sa'yo kapag ka may exam tsaka sa barangay? Community service, ganon. Siyempre, isa sa pinaka one challenge, yun nga yung time. Totoo naman na parang, oo, dumadating yung point na nairaraos mo. Pero mahirap talaga, guys. Mahirap pagsabay-sabayin lahat. Pero yung fulfillment, after mo mairaos lahat, yun yung the best feeling. Parang, at the end of the day, na kahit na na-stress ka, pero yung heart mo, sobrang happy. Yun yung nafe-feel ko talaga, guys. And yun siguro yun nga, isa sa mga challenge is talaga yung time. Pero, at the end of the day, mairaraos naman. Maganda yun no? Kasi sinabi mo ng struggle, challenges, pero in the end, sinasabi mo parang happy ka, di ba? Yes, of course. So ano ba nagmo-motivate sa'yo? Siyempre dapat meron kang dahilan kung bakit ina-accept mo yung mga challenges na yun. Kumbaga hindi naman kumbaga may choice ka naman na mag-aral lang, di ba? Pero ayun, sumali ka ng SK, so ano yun? Kasi 'di ba, sabi nga, yung pagiging SK, hindi naman siya about position eh. Parang yung dun ka pa lang sa mabigyan ka ng opportunity. Dapat gamitin mo na yon parang isang way para makatulong ka na talaga sa mga youth. So, number one na inspiration ko talaga is yung mga kabataan. Wow, grabe yung speech na to, guys. Na-pressure ako. Hindi, pero totoo. Kasi, di ba, parang yung goal naman talaga natin is yung maging way para mas mabuild natin yung mga kabataan eh. So, ako kasi, or hindi lang ako, kundi kami yung buong SK namin, naniniwala kami sa mga kakayahan ng mga kabataan. 'Di ba lahat naman tayo nag-e-excel sa iba't ibang way. Like merong nag-e-excel sa sports, may nag-e-excel sa academics, sa music, ganyan. So isa kami sa mga naniniwala doon. That's why nagagawa kami ng mga programs, mga projects, 'di ba? Like number 1 nga, yung liga. 'Di ba? Isang way na 'yun kasi naniniwala kami nag-excel sila sa sports. And then at the same time, pag academics naman, yung parang yung mga scholarship nga, 'di ba? Yung mga simpleng tulong. Pero makikita mo doon na mabibuild talaga yung mga youth. Balik lang tayo dun sa challenges tsaka opportunities. Minsan, choice of words lang talaga natin yung kailangan eh. Ako, iniisip ko yung mga bagay-bagay, isa siyang oportunidad. Hindi siya challenge sa buhay ko. Lagi siyang opportunity. At yun yung nakikita ko kay Jam. Kaya hindi siya nahihirapan na mag-manage ng mga bagay-bagay. Grab siya ng grab eh. Kumbaga, there's a growth sa lahat ng mga pressure na nare-receive niya. I mean, I don't usually call it as a pressure. Like you said, opportunity talaga. Na once you grab, kahit na gaano makabigat yung burden, di mo na-realize na you're growing, you're gonna be more responsible and matured eh. And that's what I see kay Jam. Doon ako mas na-amaze eh. And also on how she inspire yung mga kabataan eh, yung binibigay is not just yung kakayahan nila eh. It's also yung happiness ng lahat eh. Kasi di mo naman mako-consider ang growth sa isang certain situation na if hindi sila nagiging masaya, di nila na-enjoy yun eh. 'Di ba? Na pwede ka naman mag-excel, pero syempre there's an happiness to it, 'di ba?
Yun lang parang nakikita kong POV. Matanong ko lang din, speaking of SK, voluntary ba yung ginawa mo or talagang parang binolunteer ka ng mga tao? Paano voluntary? I mean, self-voluntary. Tumakbo ako, ganun. Tumakbo. Hindi, actually kasi, meron parang yung tatakbong SK chairman, yung sa team na yon. So, chinat niya ako. Sabi niya, is kung gusto ko daw maging SK, ano niya, kagawad, gano'n. So, doon pumasok yung sinabi ni Joshua na dumating daw ba sa point ng life ko na nagkaroon ako ng doubt, gano'n. So, syempre, nandun yung isip ko na parang kakaya ko ba? Kakayanin ko ba yung responsibilities? Kasi hindi biro yung maging SK talaga. And then, isa siguro sa reason is yung mom ko, syempre, siya yung nag-inspire sa akin. Sabi niya, sige, try mo. Wala namang masama kung susubukan eh. 'Di ba? Parang yung opportunity lumalapit sa'yo. So, i-grab mo. And, ayun, doon ko na-realize na wala namang masama. Ayoko din na at the end of the day, i-regret ko yon, 'di ba? Kasi baka mamaya isipin ko, what if tinry ko, 'di ba? Baka kaya ko naman pala. So, yun. Ganon. Speaking of your parents, since sabi mo nga family mo nga yung nagbigay ng suporta sa'yo, parang paanong suporta ba binigay ng family sa'yo? Kasi sabi mo nga na you have a lot of doubts eh. Dahil kaya ko ba to? Na ma-execute ko ba to na maayos eh? Since yung family mo nga nakuhanan mo ng motivation to pursue it or to continue na tumakbo, anong motivation ba na ibigay nila sa'yo? During nung nangangampanya, tumatakbo ka? Siyempre, bukod yung financial, nandyan, di ba, yung emotional, ganyan. So, siyempre, sila yung isa sa mga nag-cheer sa akin, nagmo-motivate na, sige, go yan, kaya yan, gano'n. Tapos sila din yung, bukod doon, siyempre, yung physical, yung parang sinamahan nila akong mag-campaign talaga, si daddy. Ayan, sumama sila yung nagkakabit ng tarpaulin, gano'n. Tapos sila mami din. So, yun, sobrang happy ng heart ko. Siyempre, nakikita ko yung support nila. And at the same time, yung mga pinsan ko, lumalakad, gano'n. Iba talaga kapag ka-family yung yung naging kaside mo eh. Kasi sa reality, I mean not all but mostly, not mostly pala, baliktad. May mga families kasi na kung sino pa yung pamilya mo, sila pa yung magda-down sa'yo. Sila yung kapag ka nasa-struggles ka, nasa-stress ka, na parang sila pa yung hindi pa nagbibigay ng motivation sa'yo. Grabe yung parents ni Jam, which is mapapasana all ka na lang na grabe yung suporta at pagmamahal nila. Totoo naman. So, ako naman magtatanong sa inyo, nabaliktad pala po. Podcast ko pala to. Hindi, kasi di ba parang ako tinatanong nyo sa akin kanina kung dumating ba sa point na nag-doubt ka sa sarili mo, ganun. Sa inyo ba, na-experience nyo ba yun na nagda-doubt kayo sa sarili nyo, pero at the end of the day, na-realize nyo na hindi, kaya ko to, ganun. Ako kasi pagka, alam mo yun, pag may gusto akong pasukin, inuunahan ko agad sa sarili ko eh. Never kong iisipin na hindi ko kaya. Kumbaga, bigyan mo ako ng oras, alam kong kakayanin ko. Ganun lang yun. Tapos kapag ka in terms of challenges naman, most of the time talaga, hindi ko naiisip na burden or challenge yung isang bagay. Minsan ko lang maiisip na ganun. Ang una ko naisip talaga, problem solver ako. Yun lang talaga ang gagawin ko. Ako naman, lagi kong isinasabuhay yung sinabi ni Napoleon Hills. What mind can conceive, you can achieve. So, hindi ko iniisip na bawat minutong may desisyon ako, ay baka hindi ko kaya, ay baka ganito. Never kong inisip yon. Lagi kong iniisip kapag gusto ko, kaya ko. Yan, totoo. Alam nyo ba, di ba si Hazel, parang sa lahat ng siya yung kilala ko na sobrang positive sa lahat ng bagay. Siya yung, kahit na sobrang na-stress na tayo, siya yung nagmo-motivate talaga sa amin na, hindi guys, kaya yan. Ganon. No, ikaw naman. Siya kasi si Hazel, direct to the point siya magsalita eh. Kasi may mga tao kasing direct to the point masalita kahit masakit man o hindi. At least totoo. Kung matamaan ka, ganun kang tao. That defines you, di ba? Ganun si Hazel eh. Simula mag-first year pa ako na. Siya yung isa kasi sa una kong nakilala. Doon lang ako na-amaze siguro sa kanya yung wala siyang pakialam kung ano sabihin ng tao. Basta totoo yung sinabi ko. At alam kong tama yun. Kahit man ako na she always reminds me kahit sa chats, di ba, na kapag may mga ginagawa ka na hindi mo dapat gawin, parang dinediretso niya ako. Alam mo yung may inis ka, pero pero wala eh. Ganun talaga, totoo talaga eh. Which is, maisip mo nga, na tama nga naman siya. Bakit ako may inis? Dapat nga, i-take ko yun as as a lesson for me na natuturuan niya ako na nakikita niya yung mga mistakes ko eh. Yung mga kailangang i-adjust sa akin eh.
'Diba? So sa akin naman siguro, speaking of na madalas din ako na bibigyan ng judgment ni Hazel, pero for me madaming beses ako nagkakaroon ng doubts. Especially nung time nung yung magte-take ako ng BSA. Kasi BSA is not my first choice talaga. Nakaset na yun sa mind ko since high school pa ako. Yung gusto ko magseaman just like my dad. Nung magpa-college na ako, na mag-i-inquire na ako na ng pusang course ako, unang-unang kumontra sa akin yung parents ko. Especially my dad. Kasi alam nga yung hirap ng life sa seaman eh. Baka di ko kayanin eh. Yung ang sarili ko nga daw hirap na hirap akong i-adjust eh. Yung pagbuhay seaman mas mahirap doon. Especially kapag iba-ibang lahi daw. Gano'n na may hirapan ka. So, mas delikado ngayon. Parang doon ako na blind when it comes to decisions eh. Kasi wala akong second choice that time. So, nahirapan ako na maghanap ng course. Talagang nag-search ako sa Google kung anong mga course na pwede. Lahat talaga kinalungkat ko para alamin. My mom suggested na why don't I try BSA. Napaisip-isip ako. Sabi ko, BSA. Yung senior high nga, yun nga iniiwasan ko eh. Yung basic accounting. Sa senior high school, may basic accounting course kung ABM ka. Yun, naisip-isip ko. Parang napapadoubt ako. Sabi ko, kaya ko ba yun? Kasi, mahina ako mag-analyze. Mahina ako sa talagang critical thinking eh. Di ba ganun yung subject, yung course natin? I just give it a shot kasi yun din yung choice eh. Saka wala na rin akong choice na mapupuntahan eh. Kahit man anong kontra ko, sabi, ano bang kurso kukunin mo? Wala ka rin may sasagot. So, diretso ka na lang dun. Ayun, parang nare-remind lang din ako na yung subukan mo lang lahat. Every situation has a risk talaga. Which is, it's either positive or negative. Ngayon, nag-commit ka sa BSA, hindi mo na-realize 4th year ka na. Totoo. Diba? Ganun kabilis yung panahon, di ba? Mm-mm. Parang dati first year pa lang tayo, tas ngayon 4th year na. Naisip ko nga, first year first day, nag-drop agad ako. Ikaw ba, Jam? Nung mga first week, second week, ano bang na-feel mo nung BSA ka na gano'n? First week ng first year, gano'n. Kasi, pa lang, since grade 10 pa lang naman, parang nasa isip ko na, mag-BBSA na talaga ako. So, kaya grade 11, grade 12, ang ko na nun is ABM. So, talagang pang-accountancy na talaga siya. Pero syempre, di ba, parang kahit na gaano mo kamahal, kahit na gaano mo kung kagusto yung isang bagay, parang nandun pa rin yung part na parang mapapaisip ko, para sa akin ba talaga to? Pag sobrang hirap na hirap ka na. Pero yun nga, di natin nalalaman or di natin namamalayan na iraraos naman natin which is ngayon 4th year na tayo, di ba? Yun nga mahirap eh. Parang isa rin yung sana nagiging question sa mind ko. Na di ko naman siya naisa puso. Hanggang ngayon nga, di ko pa nga namamahal yung course eh. To be honest yung iba na kagaya nung kay Jam na talagang yun na yung decided niya, first choice nga talaga BSA. Kasi mas iba yung tinitake mo yung kurso na gusto mo talaga na mahal mo. Ano Kaysa naman dun- mahal ka ng BSA? Kasi napansin ko, mahal ka naman ng BSA eh. Ikaw lang yung hindi nagmamahal sa kanya. Totoo. Kasi hanggang ngayon, 4th year ka na, di ba? Nandyan ka pa rin. Ibig sabihin, mahal ka niya. Unlike kasi sa iba na talagang mahal na mahal yung course, pwede sila nabibigyan ng opportunity na umabot ng gantong level eh. Which is, na-realize ko lang din na baka sa akin binibigay, tinatanggihan ko pa. Diba? Nilalayo ko yung talaga loob ang mahal ng BSA. Oo, totoo So, yun. pwedeng mahalin mo naman na siya ngayon. Napahaba yung kwentuhan natin dun sa BSA thing. Morely sa akin napunta yung yung podcast na ako yung naging topic eh. Anyways, balik tayo sa kay Jam. Kasi madalas ko kasi siyang naririnig right before pa dun sa Gmeet about sa mga love and May friendship. about pala mga sa love. Hindi kasi, ang dami niya rin kasing knowledge about it. So, I wanna hear yung kay Jam marinig through our podcast talaga. Ikaw, ano ba take mo sa love and friendship and how do you see value to it when it comes to you? For me kasi, love is magical. Magical pala. Hindi, pero totoo, hindi natin nalalaman na may mga bagay tayo na nagagawa because of love. Like, when we sacrifice, kasi 'di ba yung
love, maraming factor yan eh. Parang hindi mo nare-realize na napapakita mo sa tao na yun yung totoong ikaw. Yung hindi mo alam na kaya ko palang ipakita yung totoong ako, na hindi ako natatakot na mapakita yung flaws ko. Kasi di ba minsan, parang nandun yung part na natatakot tayo ma-judge. Pero pag nandun ka sa tao na mahal mo, or you are comfortable with that person or sa mga tao na yun, parang malaya ka eh. Hindi mo kailangan na i-overthink yung sasabihin mo. Hindi mo kailangan i-overthink yung magiging action mo. But you are free. You are happy. Your heart is happy. Ganon. Ako naman naka-experience ako ng love one time. And then, yung mga ginawa ko dati, ang naisip ko, never kong gagawin sa ibang tao yan ngayon. I mean, ganun yung epekto sa akin. Well, gano'n naman talaga eh, yung power of love eh. Parang we realize it to ourselves na kung gaano tayo komportable with the person that we admire. Kasi if you don't realize yung special to someone, di mo siya consider na love eh, na parang iniisip mo na parang pinapangunahan mo na negative yung relationship with that person or any person na nakakausap mo. Kagaya nga na sinabi ni Jam na nagpapakita mo yung mga goods and bad sides mo, Totoo. yung mga flaws mo, Yes. na ayun, kung gaano tayo ka-komportable sa tao. Agree ako kay Jam na love is magical. And dahil sa love, meron tayong mga nasa-sacrifice na kala natin di natin kayang i-sacrifice. At para sa akin minsan yung time talaga. Ay, magre-review ba ako? O sasamahan ko siya? Pero may ganun eh, no? Minsan. Ayun, nakapag-review naman at nasamahan. Mataas So, pa love score. is magical. Nasamahan. Kaya love is magical talaga. Oo. Or kumbaga, nagkakaroon siya ng conflict sa mga other things that we do eh. Kagaya nga sa studies, di ba, na kagaya ako na before nagkaroon ako ng relationship. Tas, alam mo yung you feel special or spark to that person. Na nisip mo, ay, kailangan mag-review. So, kailangan mag-review ng, let's say, a time frame na half a day. Gaya-review ako ng todo para yung susunod na half, mabigay ko sa kanya. Yung mga gano'n, you give special talaga sa above your sked. Yung gano'n. Speaking of review, Jam, paano ka ba mag-review? May mga strategy ka ba? Ganon. Grabe naman, na-pressure ako doon. Hindi. Siguro, pagdating sa review, ang way ko siguro is cramming. Ang gandang motivation nun, di ba? Hindi. Pero siguro sa pagre-review, sobrang ganda siguro na technique is habang maaga pa lang, re-reviewin mo na. Actually, hindi ko naman laging na-apply kasi sa schedule. Pero once na in-apply ko yun, na maaga pa lang re-reviewin ko, sobrang sarap sa feeling na papasok ka na, huy, alam ko to. Parang, alam mo yun, yung feeling na proud, hindi naman proud eh. Anong tawag dun sa word na yun, be? Parang alam mo na mag-take ka ng exam, na alam mo sa pakiramdam mo na may maisasagot ka. Tapos iba yung lumabas. Yun na yung masakit. Yung Yun ni-review mo masakit. lahat nung sinabi. Oo. De, pero siguro, pag nagre-review ko, inaalam ko na yung mga part na mahirap, yung mga part na madali. Tapos siguro, pa-prioritize ko muna yung mahirap. Tapos, at the end, sumunod ko na yung mga tingin kong kaya ko nang reviewin ng medyo mabilis na lang. Ganon. Speaking of technique, di ba, kung ang akin kasi bago ka magpasok ng technique sa pag-aaral mo, dapat malaman mo din kung ano yung way of learning mo. Kasi di ba merong mga estudyante na natututo pag sinusulat pa nila. Yeah. Meron naman kapag nakikinig lang sa teacher. Yung iba naman, binabasa lang nila. Ayun. So, dapat din, bago tayo mag-set ng technique, that alam natin yung sarili natin. Kung ano yung effective sa atin. Tapos di ba may mga technique pa nun, yung mga Pomodoro daw, ganyan. Kasi yun yung may blurting pa. Yung Pomodoro, yung 25 minutes daw, mag-aaral ka, then break ulit, tas aral ulit. Tas yung blurting naman, susulat mo yung lahat ng natutuhan mo. So siguro yun yung isa sa mga technique ko, yun yung pinaka-gusto ko, isusulat or either ita-type ko ulit. So, iba-iba naman tayo ng study habit. Ako kasi, kinabukasan na isang tula mag-review. Pero di ba, nagsusurvive. Oo, di ba? Nakahabot na ng 4th year, ganun lang. Ikaw, Hazel. Actually, kay Hazel ako na, ano yung secret mo sa pagre-review? Yan talaga yung Ay, isa sa oo. gusto naming malaman. Oo. Panahon na para i-share mo yan. Oo. Lagi naka-D&D ang messenger. Ay, nagbe-meditate lang ako. Tapos, gumagawa ako ng palabunutan. Ayun, alam niyo na Wow. mga classmate ko.
Doon mas ako nare-review yung pag tinatanong ko yung sarili ko. Sipag ni Hazel maggawa ng ganun, guys. Pagpasok niya, may isa siyang garapon. Tapos, lahat kami, di halimbawa bubunot na kami. Ano yung sagot dito? Titingnan namin sa likod ng papel. Ang sipag. Kasi di ba parang gugupitin mo pa isa-isa yun. Uy, ang trabaho nun. One time, pre, nagpatulong sa akin si Hazel. Nag-ano siya, isang 100 question, 5 chapter, tigo 100 yun. Tapos buburahin mo yung mga sagot, kukulayin mo yung mga words. Ganun, pre, tapos gugupitin mo pa yun, di ba? Ayun nga, yung struggle. Di ba? Ganun Thank you, yung Josh. effort. Kaya ako yung ginagawa ko pala. Minsan, G-form. Yun yung G-form. ginagawa ko. Ilalagay ko yung mga question. Ayan, uy, kala mo namang sipag. Hindi, ganun. Lalagay ko sa G-form, tapos lalagay ko yung answer, tapos sasagutan ko siya ulit, ganun. Parang naggawa ng sarili kong quiz. Ikaw, Josh. Ang akin kasi pagka, kunyari, nakinig ako sa teacher, yung nakinig talaga ako, as in, walang distraction. After nun siguro, onting review na lang, onting basa na lang. Saka ayoko rin ng gumagamit ng PowerPoint. Although useful, pero sa akin hindi effective eh. Gusto ko binabasa talaga yung libro. Saka, never kong nagustuhan yung memorization. Gusto ko talaga iniintindi. Bayan, ba't kasi ko dumadaldal pag discussion? Yung dumadaldal sa'yo. Si Chel. Ayan. O kaya Hi, si Chel. Mika. Hi, Mika. Hi, Chel. Mas nagets ko pa yung sinasabi nila, yung mga chika nila kaysa sa lesson. So, back tayo sa love topic. Since yun naman talaga kanina na pag-usapan Ayun, Jam. Ano bang... Love na naman, uy. Mahilig naman sa love. Hindi ba, a lot of people mostly do want those topics And sa reality, di ba, yun yung pinaka-trend ngayon na kung sa TikTok, di ba, kung saan na napupunta kahit sa sockmeds Ikaw ba, Jam? Ano bang take mo or lessons mo when it comes to love? So, siguro, love is blind. Yeah. Favorite quote? Hindi. Actually, kasi di ba when we hear the word love, unang pumapasok sa isip natin is love is about relationship. Parang about jowa, girlfriend, boyfriend, ganyan. Pero for me kasi, sobrang lawak ng word na love. It can be, marami siyang sources It can be your friends, your family, and of course, number one is si God, diba? Yan talaga. Sabi nga nila, when, yung love, dyan mo mafe-feel na you are safe. Kasi, dun mo nararamdaman na malaya ka, you are free without feeling na nadjudge ka. And then at the same time, pag love kasi, dun ka nakaka-feel ng pahinga. Parang nakakapag-rest ka. 'Di ba like kay God, when we have problems, kapag ka nag-rest ka sa Kanya, nagpahinga ka, parang ma-recharge ka Mag-share ka ng problems, ganyan. It can be your friends, 'di ba? Family, and then yung special someone, mga ganyan. So 'di ba, parang na-recharge ka. Hoy, sino 'yun? Pero totoo naman, 'di ba? Kayo guys, ano yung tingin nyo? Pag ba napapagod kayo, sino ba yung tingin yung nagiging pahinga nyo? Grabe mo si Josh ba? Sino ang pahinga mo? Hindi ako, kasi ako parang introvert, gano'n. Pero kaya ko naman, di ba, introvert pero kaya ko lumabas sa labas. Ang pahinga ko talaga sarili ko. Okay. Self-love Yun ang gusto ko. Self-love. Self-love. Ay, hindi naman self-love yun. Parang ang weird pakinggan Pero, ayun nga. Hindi ko kasi kayang may pagkapwa ng napakatagal. Parang kailangan ko i-recharge yung battery ko. So, kung need ko magpahinga, nandito naman ako lagi. Hindi yun malungkot Parang tono, always Hindi yun malungkot. available. Masaya yun. Try nyo. Ikaw, Timoteo, sino ang iyong pahinga? It can be hindi lang sino, pwedeng ano yung pahinga mo, yan. Ano love mo? Anong love ko? Di ba? Sino muna? Sino? Sige, Sige, sino muna? ang love mo? Sa sino? Wala. I mean, Wala daw. Shout out nga po pala. wala. Baka mamaya manonood dyan, bahala ka. Wala. When it comes naman sa love, yung take ko kasi, kagaya nga na sinabi ni Jam, I kinda agree. It's not kinda. I totally agree. When it comes to love kasi, hindi lang siya basta romantic relationship partner. Talagang it's super broad. So, ako naman, when I handle love, I'm more self-care for myself. Parang self-love, self-care. Kasi Yeah. before you love anyone else, dapat marunong mo munang i-value yung sarili mo. Agree. Na kailangan fully healed ka, fully aware ka sa mga bagay na dapat mong malaman. Kasi at my age, I'm still learning pa rin naman May mga moments na hindi mo aakalain na mangyayari sa iyo Kaya nga may katagang love is a risk Na once you commit into something. Na kahit isang bagay, hindi lang relationship, kahit family, friends,
di ba, na may kaakibat na risk yan, na hindi mo may iwasan yun. Kailangan marunong mong i-take yun. Siguro, dun rin makikita on how matured you are when it comes na kaya mo siyang i-handle. Aside from responsibilities, meron kang nagiging emotionally intelligence, ganun. So, yun. About pala sa self-love. Ayun, self-love na yung tawag natin. Parang ayaw mo pa ng self-love. Hindi kasi may nabasa ako. Hindi lang kasi self-love eh. Kumbaga, kunyari ako, tinuturing ko yung sarili ko na as in dalawang tao. Isang boss, isang empleyado. Kumbaga, kung ikaw yung boss, hindi mo naman pwedeng pagtrabahuin yung empleyado mo, di ba? Kumbaga, yung empleyado mo, mag-rebel din naman sa'yo, di ba? Ganun yun. Isipin mo kung paano mo patrabahuin yung isang tao, ganun mo rin patrabahuin yung sarili mo. Kumbaga, doon na pumapasok yung balance. Siyempre, may reward, meron ding work. Para kasi sa akin, kapag hindi mo inuna yung sarili mo, hindi ka makakapagmahal ng buo eh. Hindi ka makakapagbigay ng love sa ibang tao, hindi lang sa isang tao eh. Sabi nga, paano ka makakapagbigay ng wala kang ibibigay, di ba? So, unahin talaga nating mahalin yung sarili natin bago yung ibang tao. Unahin nating mag-invest tayo sa sarili muna natin bago yung sa ibang tao. Yung time, hindi lang money, kundi yung unahin nating katulad namin, di ba? Nag-exercise kami, kahit na busy, di ba? Hindi ako makamove on kasi Hala, di hindi daw siya talaga ako makamove on, guys. nagsasubscribe sa self-love kasi alam mo yun, parang May mas mataas na word kesa sa self-love. Eh. saka parang ang soft ng dating ng self-love. Alam mo yun, kasi kunyari ako. Self-care. Yun, pwede din yun. Kasi ako, parang talaga eh, hindi ako soft sa sarili ko. Like, ako yung best critic ng sarili ko. Alam ko yung mga mali ko, alam ko yung mga pangit na ginagawa ko, at hindi ko tinatanggap yung sarili ko as in na ganun. Oo, mahal ko yung sarili ko, pero hindi ako papayag na ganito lang ako. Kahit may makita ko maganda sa sarili ko ngayon, hindi ako papayag na dito lang to for a year or the next year walang magbabago. Parang yung ba yung sinasabi nila na parang sarili mo yung competitor mo? Ganon. Pwede din yun. Kumbaga parang at the end of the day, 'di ba parang sinasabi nila yung iba mindset, yung kalaban ko yung kapwa ko. Pero ang reality, yung kalaban mo yung sarili mo. Discipline nga, dapat maging disiplinado ka sa sarili mo. Saka di ba kunyari, may schedule ka. Kunyari, kailangan mo mag-exercise, kailangan mo mag-gym, pumasok. Sino ba yung unang magsasabi sa'yo na huwag kang pumasok or huwag kang mag-gym? Self mo. Di ba sarili mo? Kumbaga, tatamarin ka eh. Yun yung una mong kakonquer, sarili mo. Hindi lang self-love yan. Nakikita ko yan as self-respect. Diba? Kapag yung time mo, inalat mo na sa pag-exercise, dapat sundin mo yun eh. Oo. Kasi self-respect mo yun eh. Hindi na basta-basta yun eh. Saka nagsalita ka sa sarili mo, wala bang respeto sa salita mo? Alam mo, sobrang general ng word na yon, pero it's super broad. It's super deep to analyze yung learnings natin when it comes to it. So, my question was, Jam, Uy, ano yan? since napag-usapan naman na natin yung love, when it comes to friends, kasi kilala ko si Jam na marami siyang friends, and I want to know kung paano niya i-value yung friends, and how was the experience of sa mga friendship, kung ano yung moments, memories, ganun. Ayan, so for me kasi, yung friendship kasi, sila yung nagiging source of strength mo. Parang, di ba, yung friendship, sila din yung support system mo sa lahat ng bagay. Siguro, like yung sa atin, di ba, na magkakaibigan. Parang tayo din yung isa sa mga nagsusupport sa isa't isa. Lalo na ngayon pag college, di ba, kailangan talaga natin ng moral support. Moral support ba tawag doon? Hindi, emotional. Di ba, yung emotional, isa sa pinaka-biggest factor na kailangan natin sa friendship. Kasi yung stress na nakukuha natin sa college. Kaya, naalala ko nun, bago ako tumungtong ng college, sabi ko talaga, ayoko na ng stress pagdating sa mga friends, ganyan. Kasi sobrang stress na talaga ng college. Tapos kung idadagdag mo pa yung stress sa friendship, parang 'di ba, parang sasabog ka na lang, ganon. Lalo na nung first year, 'di ba? Grabe na yung stress. So, sobrang laking factor na nabibigay ng mga friendship natin para i-push tayo. 'Di ba minsan nagda-doubt tayo sa sarili natin. Sila yung naniniwala sa atin na hindi kaya mo 'yan. Go yan, kaya mo yan, go lang. So, kayo, ano ba masasabi nyo? Yun, agree ako dun sa support system natin, yung friendship natin. Naalala ko nung first year college natin.
gusto ko nang umalis ng DSA, ganun. Tapos, nakilala ko sila Ashley. Tapos, sinasabi nila sa akin na, uy, wag kang umalis, kaya mo yan. So, ayun, nandito pa rin ako. 4th year na tayo. Tuloy-tuloy pa rin. Ikaw, Josh, kamusta ka naman ng first year? Hindi ako nahihirapan ng first year. Wow! Aray. Hindi, seryoso kasi first year, di ba, first sem, second sem, ano pa tayo nun, di ba, online. Time na yun, siguro, focus lang sa sarili. Ako, sanay ako sa, na sarili lang. So, hindi naman ako masyadong nahihirapan. Pero, ayun, hindi ko naman masasabi na magsasurvive ako. Magsasurvive ako ng college, but big part pa rin ang na-play ng mga kaibigan natin. Mga tropa natin. Kumbaga, social animal tayo, and then, di naman tayo magsasurvive na mag-isa lang. Maraming nangyari. Siguro kalahati ng college life is napunta sa friend. O hindi na ako introvert, di ba? Parang kumbaga introvert ako pero alam ko ang role ng pakikipagsosyo, pagkuha ng mga connections sa mga kakilala. Either kung introvert ka naman, there's a way. Ako kasi, when it comes sa experience ko, kasi nung first year, first sem, nakanasan ko maging solo flight sa studies ko sa college. Nakwento ko sa inyo kanina kung ano ba yung naging journey ko when it comes in taking yung course. Na-feel ko yung struggle, na-feel ko yung kung gaano ka-importance yung friendship talaga. Nako-compare mo siya nung nagkaroon ka ng friends when taking the sem, tas yung you're taking the sem na wala kang kaibigan na solo flight ka talaga. Sobrang hirap, talagang wala kang makakapitan, wala kang mahihingan ng tulong when it comes sa activities, assignments, especially sa online class, diba? Parang ang hirap. Kaya sa akin, ang friendship talaga sobrang important talaga. Hindi lang sa BSA but also sa mga ibang course din. Sa buong college, sobrang importante talaga. Big factor talaga. Gusto ko lang bumalik dun sa introvert, extrovert, ganun. Ikaw ba ka? Introvert, extrovert? Knowing myself, introvert. Ikaw, Jam? Feeling ko introvert din. Uy! Binash na nila ako. Hindi ko rin alam. Pag sinasabi ko kasing ambivert ako, may mga iba ding nagre-react, extrovert daw ako. Ay, baka extrovert? Baka, hindi ko rin alam, pero siguro extrovert. Siguro. Kasi kaya ko naman siguro makipag-socialize sa mga iba't ibang tao. Para namang hindi pa proven and tested. Ano ba? SK ka? Siguro nga, extrovert. Ikaw? Ikaw, Hazel. Kayo, ano ba sa tingin niyo mo? Kayo makakapagsabi din yan Sobrang extrovert, babe. Uy, grabe. Oo. Feeling ko Hindi extrovert din. totoo. Diba? Kasi pag halimbawa nasa palengke tayo, talagang kakausapin niya lahat nung, halimbawa, bumibili tayo, diba? Sobrang friendly ni Hazel. Sa lahat ng bagay. Totoo, sa lahat ng bagay. Sobrang daling makikipagsalamuha ni Hazel. Makikita mo pa lang sa experience no? So, anong sa tingin niyo yung negative at positive ng pagiging introvert muna? Siguro sa introvert, yung positive siguro yung pagiging peace sa sarili mo. Yung na-aayos mo yung mindset mo in a good way. Sa in broad na hindi lang sa general. Kasi kapag ka introvert ka na talagang nakukuha mo yung peace mo yun nga. Yung siguro sa negative, yung outside world, hindi mo siya na-explore. Parang nagiging dating innocent ka when it comes to it. Mayroon ka mga bagay na hindi mo alam na paano ba i-adapt to. Siguro sa akin yun yung pros and cons. Ang ganda. Ikaw, introvert ka, di ba? Introvert. Kasi alam ko yung yung struggle ng introvert Siyempre, ang pagiging extrovert meron din struggle, di ba? Pero ang masasabi ko lang sa mga introvert, yung mga nag-struggle, maghanap ng friends, or pumunta sa social settings, ganito tayo Kumbaga, nakikip tayo sa sarili. Ibig sabihin, alam natin kung ano yung iniisip natin. Kumbaga, ang magaling tayo is, ang tawag doon, interpersonal ba yun? Tayong mga introvert, meron tayong, syempre alam natin yung iniisip ng iba. Doon tayo magaling Doon nga tayo minsan nagkakaroon ng anxiety. Baka yung ginagawa ko, cringe para sa kanila. Or baka nakakahiya ako sa ibang tao. Diba? Ganun yun. If gagawin mo namang positive yun, alam mo yun, tayong introvert is built to be a charmer. Alam natin kung ano yung gustong marinig ng ibang tao. Ako, sa experience ko, alam ko ano yung gusto marinig ng ibang tao. Ayun, di ba? Kumbaga, magaling tayong support. Pero hindi naman ibig sabihin na hanggang supportan tayo. Kaya natin mag-focus sa sarili natin. Kaya natin gumawa ng mga bagay na tayo lang. Which is, yung ibang tao naman is nag-struggle ng mag-isa. So, introvert, extrovert, merong advantage. And masasabi ko lang, yung advantage is, gamitin nyo lang. Kumbaga, i-abuse nyo lang yung advantage. Ayun na. Jam,
para sa'yo, ano yung negative at positive effect ng pagiging isang extrovert? Siguro, unahin ko muna sa negative. Siguro sa negative, siguro minsan nakakaubos siya ng social battery. Di ba parang pag daldal ka ng daldal, ganun kasi ko eh. Sobrang daldal ko, tas minsan pag nalobat na, bigla akong tatahimik. Siguro recharge muna, ganyan. Tas after, ulit, daldal ulit. Siguro yun yung isa sa mga extrovert. Or siguro, yun lang iniisip ko Tapos, pagka naman positive, siguro yun nga, isa sa mga advantage is yung sa mga opportunities. Yung pagiging extrovert, yung mga opportunity nun, nakikita ko tulad nung sa palengke, nakakatawad ka, di ba? Pag introvert ka, minsan may iya ka pa, ganun. Lalo na sa gym. Oh. Pag mali yung sukle. Oo. Pagka extrovert ka, katulad nun, sa bahay namin, may binibilan ako ng ice cream. Dinadagdagan niya ako kasi kinakausap ko siya. So, shoutout kay kuya. Ako, pre, pagka alam mo yun, pag umorder ako, tapos mali yung pagkain ko, mali yung binigay sa akin, Hayaan mo lang. kinakain ko na lang. hindi siya worth it ng energy ko para sa akin. Oo. Okay, back to extrovert. Ano yan? Kala ko okay na eh. Ano yun? Ano ang masishare mo sa mga introvert? Ano yung sa tingin mo yung para maging extrovert sila? Kasi actually, ang hirap naman i-push ng isang introvert na maging extrovert ka kaagad eh. Kasi baka, kagaya na sabi ni Timoteo kanina, doon siya nakakahanap ng peace, 'di ba? So, hindi natin pwedeng sabihin na, huy, try mo na maging extrovert, ganyan. Kasi baka doon na talaga siya happy. It's about kung saan ka nagiging masaya. Kasi di ba baka mamaya, kagaya ko, masaya ako na extrovert ako kasi dito ako nakakapag-socialize, dito ako nakakahanap ng happiness ko pag daldal ako ng daldal. Ganyan. Pero baka naman yung mga introvert, sila naman, happy sila na tahimik sila. Kasi parang okay, masaya naman ako na tahimik ako, di ba? Kagaya na sabi mo, may peace ka. Pero siguro, wag mong hahayaan na yan yung mag-stop sa'yo, na mag-grab ng opportunities. Huwag mong hayaan na yan yung mag-stop sa'yo na mag-grow ka as a person. Siguro kagaya ng sabi ni Timoteo kanina na minsan namimiss mo yung mga pag-explore sa mundo, ganyan. Minsan parang hindi mo na nalalaman yung ibang bagay, di ba? So siguro, wag mo na lang hayaan na yung pagiging introvert mo, yun yung mag-stop sa'yo na alamin pa yung beauty ng life. Ganon. So, yan. Thank you sa words of wisdom by Jam. Sa mga katulad naming introvert ni Joshua. Napayuhan tayo ng isang extrovert, diba? Grabe. All I can say is, grabe, ang traditional ng extrovert Talagang ang bilis nila maka-adapt into certain things So, my question is, when it comes to friendship, have you experienced na magkaroon ka ng disconnection sa kaibigan? Grabe naman yan. Oo. Nung high school. Siguro, doon ko na-experience yung disconnection. Kaya sabi ko nga kanina, doon ko na-realize na sa college, ayoko na talaga. So, ayoko nang maulit. Siguro may pagkakamali din ako. Doon ko natutuhan yun na hindi mo pala dapat kailangang mamili na, oy, dito ako magpo-focus sa friendship ko na to. Dito ako magpo-focus sa ganito. Pwede mo naman pala silang hindi mo kailangang mamili. Pwede mo naman silang maging friend nang wala kang iniiwan, ganyan. Wala kang kailangang pag-focusan, di ba? And parang ngayon, di ba, nagkakaroon naman ako ng mga friends ng iba't ibang, like may friend ako sa PCY, sa SK, ganyan, dito sa school. So, siguro yung disconnection na na-experience ko nung high school, yun nga. Siguro isa din sa mga, parang high school naman tayo, marami tayong mga desisyon na nare-realize lang natin na may mali dahil nag-grow na tayo as a person. So, siguro yung disconnection na nangyari na yun is natuto din ako. Na-apply ko siya ngayon sa present. Diba sabi nga natin, lahat naman ng nangyayari sa past natin is natututo tayo para mas maging better tayo para sa future natin and ngayon sa present. Parang ang hirap din sa part na yun yung magka-cut ka ng friends. Feel ko yung in yourself, the decision that you made. It always questions your mind na, was it worth it na mag-cut ka ng kaibigan? And I feel the point that kasi ako before, ganun din, nakanasan ko din yan. So I kinda relate sa kwento ni Jam. How about you guys? Kayo na-experience nyo na ba ang disconnection? Ano ba yun? Parang ang sama kong tao. Oo naman.
No, wala akong na-feel. Parang gumising lang ako tapos, ay, hindi to good sa akin. Ayun, tapos na. Ayun lang. Kumbaga para sa din, peace of mind mo. Oo, kumbaga kasi 'di ba, parang kung sino kasi mga kaibigan mo, yun din yung magiging ikaw din yun eh. I don't know kung naniniwala kayo sa ganong kasabihan, pero 'di ba, kung ano yung bilang tao, kung ano yung naririnig mo palagi, kung ano yung kino-consume mo, kung ano yung ginagawa mo palagi, yun yung nagde-define sa'yo, 'di ba? Paano pa kayong kaibigan? Kaibigan mo is someone na mag-ano sa'yo, parang mag-a-affect sa'yo kung ano yung papanggigan mo. Siyempre, nakakausap mo palagi, ano yung mga lumalabas sa bibig nila. And then, siyempre, palagi kayo magkasama kung ano yung mga kinakonsume nyo. Ganon. Hindi ako masyadong emotional or hindi ako masyadong deep mag-build ng friendship unless alam ko na yun yung ikakabuti ko. Ako naman, hindi siya yung parang formal na okay, hindi na tayo friend bukas Hindi siya ganun. Ano siya parang okay, unti-unti na lang akong lalayo, unti-unti hindi ko nakakausapin, hanggang dumating na yung point na hindi na kami mag-usap para wala nang pagtalunan, wala nang kung ano-ano pa. Tapos yung sinabi naman ni Joshua, yung tell me who your friends and I tell you who you are. So, agree din ako dun sa ganun kasi sabi nga, di ba, pag sumama ka sa addict, magiging addict ka. Di ba? Pag sumama ka sa matalino, magiging matalino ka. Pag sumama ka sa apat na mayaman, magiging mayaman ka. So, pag sumama ka sa akin, siyempre hindi ka magiging akin. Hindi, joke lang. Naniniwala ako. Ikaw ba, Jam? Naniniwala ka ba sa kasabihan na yun na mahahawa ka sa mga nakakasalamuha mo lagi? Oo naman. Kasi 'di ba, yung parang sila yung nag-i-influence sa iyo eh. 'Di ba parang natutunan natin 'yan nung ganun ba 'yun? High school or even nung college na parang yung environment natin, isa talaga sa biggest factor natin. Parang isa sila sa mga nag-i-influence. Parang nung bata tayo, 'di ba? Kung ano yung nasa paligid natin, malaki yung nagiging impact nila sa kung ano tayo sa paglaki natin. Though hindi naman lagi, pero malaki yung influence talaga nila. Pero sa friendship, hindi naman dahil ganun yung mga friends mo. Parang automatic yun ka na rin eh. Pero I could say na malaki talaga yung impact ng friendship. Isa talaga sa influence yan. Kasi, di ba, syempre yung advice na iti-take mo from them, yung action na nakikita mo, baka pwedeng isipin mo, ginagawa nila eh. So, baka tama naman. So, dun pa lang, malaki na yung impact ng friendship. Mag-agree din ako dun sa yung sinabi ni Hazel, yung tell me who your friends and I tell you who you are. Kasi sa friendship kasi, it all matters the decision on how you choose sa magiging kaibigan mo. Talagang mag-reflect talaga yun yung mindset mo, yung thinking mo na if sumama ka nga naman sa addict, di addict ka na din, di ba? Hindi naman yung addict ka na, pero alam mo yung parang may influence sa'yo. Oo, yung influence. Influence. Oo, yung influence. Yung influence nila yung makakapag sa hubog ng character natin. Ang problema kasi, di ba, ang dami rin naniniwala na hindi porket kaibigan mo yun, ganun ka na din. I mean, oo naman kasi, parang ang pangit naman kasi pakinggan, saka hindi mo in-explain na maayos eh. Hindi natin sinasabi na pagka kaibigan mo, ganyan ka na rin. Kumbaga, ang sinasabi natin, ang kaibigan mo, malaki ang nagiging influence sa'yo. Yun yung paliwanag doon. Hindi ibig sabihin na yung kaibigan mo, ikaw na yung copy-paste nun, di ba? Oo. Magkaiba pa rin kayo. Ang sinasabi lang namin dito, malaki yung impluwensya ng mga kaibigan sa sarili mo. Eto good example. Kunyari, meron ka mga kaibigan na successful or mga naghahabol ng success which is very consistent. Syempre yung mga tao na yon nagkakaroon din ng mga connections. Syempre yung kaibigan mo na yon masasama ka palagi nun. Ikaw din magkakaroon ka rin ng mga connections. Yun yung positive naman ng paghahanap ng mabuting kaibigan. Kumbaga para sa akin ang kaibigan is kind of investment na rin. Totoo. Ang mga kaibigan mo is maganda yung pagtutunguhan or may ambisyon sa buhay, nadamay ka rin. Kaya sabi nga, choose your friends wisely talaga. Kasi parang, di ba, tayo lang pag sa school, yung simple na lang na example, pag nagre-review yung mga friends mo, di ba? Parang ang laki din ng impact na, gusto ko na rin, magre-review din ako. Ganyan. Pag nakikita ko si Hazel na aral, sabi ko, hindi magre-review din ako. Hindi yung pressure na negative, but instead yung pressure na, I think hindi siya pressure eh. Instead, namamotivate ka. Namamotivate ka ng friends mo, na i-push mo pa yung sarili mo na kung parang na-influence ka nga nila to do better, to be better. Ang magandang word doon siguro is inspire.
na-inspired ka. Na-inspire. Nagiging Inspiration. inspiration mo yung friendship. Ang bilis kasi makatukso nun eh. Yung kapag ka may friends ka na in a circle of friends of yours, talagang once na nakikita mong they do a certain thing, talagang mahawat masasabayan mo eh. Pero here's my question. Syempre sa friendship, di rin may iwasan na nagkakaroon ng conflict when it comes to mindset, sa mga values and beliefs. Kayo, paano nyo i-handle yun? Ikaw, Jam. Ay, nakakarinig. Nakakarinig. Isa na si Joshua. Char. Hindi totoo, hindi naman maiiwasan yun. Kasi may iba-iba tayong perspective, di ba? Parang kahit na isa lang yung grupo natin, may iba-iba pa rin tayong mindset. Oo. But instead, i-correct mo siya or sabihan mo siya in a right way. 'Di ba? Parang open naman tayong lahat eh. 'Di ba pagka nagkukwentuhan tayo ng yung inabot tayo ng madaling araw, parang pag nag-open tayo ng isang topic, tas parang may gusto kang sabihin, ino-open naman natin eh. Sinasabi natin na, oh, ganito, yung point of view ko dyan is ganyan. So, as a friend, i-correct mo siya ng tamang paraan. So, in that way, makikita niya yung perspective niyo. Mas makikilala mo yung friend mo. Ganun lang din yun. Kumbaga nakakapag-state kayo ng each other's opinion in a respectful way eh. No Yes. judgment. Talagang nasabi ko na rin to sa pilot eh. Yung we're open to all. Na Yes. either negative or positive, may agree or may mag-disagree. Talagang reasonable lahat. Yung walang judgment, it all has a lessons. Kasi di naman lahat ng positive, oh yes, lessons siya. Pero yung negative, it also has a lessons din. Kasi may nare-realize tayo na, mali nga, negative nga siya, pero it changes your life na mag-a-adjust ka eh. And also sa friends, di ba? Ganun lang din. Ayun, natutuwa ako minsan kapag sinasabi sa akin ng isa kong kaibigan na, uy, mali ka dun sa ganun, sa ganun. Kasi ang sarap lang sa feeling na yung mismong kaibigan ko yung nagtatama nung mali ko. Kaysa sa iba ko pa marinig, di ba? Saka true friends yon. Di mo consider yung friends kapag ka inililid ka sa maling habits eh. Yung kapag ka alam nilang or aware sila na mali na yung ginagawa mo tas hindi ka pa nila kinokorek eh, don't waste your time to spend sa mga ganong tao. Balik tayo dun sa iba't iba tayong perspective. Sobrang sarap din sa feeling na iba't iba kayo ng perspective, kagaya ni Joshua, ganito yung perspective niya sa ganito, si Jam, si Timoteo, iba-iba pero napagko-combine natin. So, madami rin tayong natututunan. So, halimbawa sa school, sabihin natin, ay si Joshua magaling sa accounting, sa ito naman sa taxation, sa auditing, di ba? So lahat tayo nakakapagtulong-tulong. Oo. So maganda rin yung may iba-ibang perspective. Yes. Ayun, speaking of perspectives, opinions, ikaw ba, Jam, ano yung biggest or pinakamalaking lesson na nakuha mo sa mga kaibigan mo? Siguro, isa sa mga biggest lesson na natutuhan ko sa mga friends ko is huwag mong i-give up yung isang bagay na baka pagsisihan mo bandang huli. Baka mamaya, yung sa isang desisyon na yun, i-regret mo at the end of the day. Like halimbawa, di ba, pag sobrang na-overwhelm tayo sa sadness, ganyan, parang gusto na natin na bitawan. Pero, dun mo marirealize na yung friends mo, inire-remind sa'yo na hindi, sinimulan mo na yan eh. Nandyan ka na sa journey mo na yan. So, wag mo nang bitawan. Parang 'di ba yung sa journey natin as BSA student, minsan parang gusto natin ayoko na, na-stress na ako ganun. Pero we keep on reminding every one of us na parang palagi mong tatandaan kung saan ka nagsimula. Palagi mong tatandaan yung effort, yung hirap na pinagdaanan mo. And tandaan mo na lahat niyan magbubunga at the end of the day. So yun, so don't give up and wag mong hayaan na yung mga lungkot na pinagdadaanan mo is maapektuhan yung result someday. Okay. Another words of wisdom na nakinig naman natin kay Jam na grabe, na madami tayong natutunan sa kanya when it comes to social life, diba? Na nakaka-inspire, nakaka-motivate na kahit man naririnig ko na siyang mag-advise sa kahit nung nag-gymit pa tayo na it feels something new pa din para sa akin na naririnig ko siyang nagpapayo right now. Diba? Natural, diba? Siguro magiging tanong ko, when it comes to balance, since napag-usapan naman na natin yung love, family, friends,
na paano mo siya nako-communicate yung boundaries mo saka yung goals mo sa personal life mo and also dun sa other things like yung family, friends, na syempre di ba magkabukod yun. Paano mo siya nako-communicate? How do you balance it? Kumbaga yung academics, personal relationships, tapos yung community service mo as an SK. Oo. Paano ko nababalance Oo. lahat? Yun nga, kaganina, di ba, nabanggit ko na rin na parang minsan, nagiging go with the flow na lang. Parang unti-unti, nare-realize mo na iraraos mo. Pero habang nandun ako sa journey na yun, siguro dun yung pumapasok yung part na I always motivate myself. Na despite that, na-happy naman ako sa nagiging nagiging journey ko. Masaya ako sa ginagawa ko. Kaya, natuloy lang siya. Ganun, alam mo yon. Tas, yung sa personal, sinasabi ni Timoteo kanina, yung sa about personal life, siguro, wag mo rin kakalimutan na magbigay ka ng time sa sarili mo. Kasi sabi nga nila, kapag nagbigay ka ng time sa sarili mo, never siyang makakonsider as selfish. Kasi di ba minsan, sobrang focus tayo sa pagbibigay ng time sa ibang bagay. Pero nakakalimutan na nating bigyan ng time yung sarili natin. So, giving time to yourself will never be considered as selfish. Consider mo yon as a reward. Reward sa sarili mo na, ay, nabigyan ko ng time yung sarili ko. Even sa sobrang liit na bagay yan. Parang ako, siguro yung isa sa reward ko sa sarili ko, yung makanood lang ako ng K-drama, ganun. Like nung vacation, di ba? Nanood ako K-drama, nakatapos ako. Sobrang rewarding niya, legit. Ganun. Tapos sabi ko lang, nakatapos akong isang K-drama. Sobrang fulfilling. Ganun lang. Simple reward sa sarili mo after stressful week, after stressful sem. Yun. Di ba kanina nasabi mo, minomotivate mo yung sarili mo, yung sa mga ginagawa mo, ganun. Paano naman kapag ka nangyari nawala naman yung motivation? Kumbaga kasi yung motivation para sa akin is something na, alam mo yun, biglang mag-up. Yes. And then kapag ka at specific time ganun, or bigla na lang mangyayari, mawawala yung motivation mo, biglang bababa yung performance mo, ganun. Ano naman ang magagawa mo pagka ganun? Ayan. So, naalala ko nung time nung last sem natin. Siguro yun yung na-experience ko na parang nawala ng motivation. Sobrang hirap ng subject. Ganun, na-stress ako. Siguro isang way para bumalik ng motivation ko, nanonood ako ng mga videos sa YouTube. Ganun, YouTube. Totoo yan. Magsi-search ako motivational video for studying. Ganun. Kaya habang pinapakinggan ko yun, parang, wala, nababalik na yung nare-realize ko na, oo nga wag mong i-give up yung mga bagay na nasimulan mo na eh. Nandyan ka na sa base na yan. So, ayun, nababalik yung motivation ko sa sarili ko. Parang, di ba to, sa podcast natin, sa podcast, di ba, parang, in simple na nagtotalk tayo, pwedeng may namomotivate na pala tayo na nanonood lang dyan, nakahiga lang dyan, nakaupo lang dyan. Baka meron na pala tayong namomotivate na, kagaya ko noon na nawalan akong motivation. Kayo ba, may share ba kayo about sa motivation and discipline? Ayun. Ako, yung motivation para sa akin. Ako hindi ako nawawala ng motivation kasi wala naman talaga ako nun. Bali, lagi ko lang inaano sa akin yung pagiging consistent ko sa mga bagay-bagay. Kasi kung motivation yan, temporary yan para sa akin. Yan yung motivated ka ngayon, pero ano na bukas? So, hindi mo nagagawin yung mga dapat mong gawin. Ginagawa ko pa rin yung dapat kong gawin kahit hindi ako motivated. Para sa akin kasi, pagka inasa natin sa pagiging motivated natin yung gagawin natin, wala tayong matatapos. Lalo na kapag yung emotion yung pinairal natin, di ba? Totoo. So, ayun, being consistent lang lagi kong pinapaalala sa sarili ko na kailangan ko maging consistent para yung mga dapat kong gawin matapos ko agad. Grabe, natulala tuloy ako sa mga sinasabi ko. I already forgot the question eh. Ano nga ulit yung Ayun. tanong? Ayun, ikaw naman, syempre, dumadating sa buhay ng tao na namomotivate tayo, di ba? Kaso, paano naman ang ginagawa mo kapag kunyari may sinimulan kang isang bagay, Oh. and then motivated ka, syempre, mataas ang performance mo. But, time will come na mawawala din yung motivation. Kumaga, sabi nga ni Hazel, is temporary lang yon. Ano naman ginagawa mo? For me, kapag may mga times na I feel demotivated, di ko siya pinangunahan agad eh. Halimbawa, dun sa isang prof natin na medyo dehado ako dun sa grades. Alam kong may chance akong bumagsak. Pero hindi ko siya sinit na babagsak ako. Na I always have an answer sa isip ko na, papasa yan, kaya yan. If may ako man ako-demotivate, kasi ano yan eh, magkakaroon ka ng struggles life, normal yan eh. Normal ka ma-stress, normal ka ma-depress. So, sa akin, tinitake ko yun as, parte lang ng buhay, matatapos din yan.
Kaya ako, nilalagyan ng sagot na, okay, positive lang. Ganun, kakayanin. Siguro dagdag ko lang sa sinabi mo. Si Timoteo, napansin ko yung niya na positive siya, 'di ba? Isa pa sa pagiging positive na nakakadagdag sa buhay ko, yung iniisip ko lagi na ibibigay ko yung best ko. Kasi ano pa yung reason ko kung hindi naman best yung ibibigay ko lagi, 'di ba? So gumigising ako na laging the best ang gusto kong ibigay para sa sarili ko. Sabi nga, sobrang abundant ng mundo tapos katiting lang yung gento mong itatrato mo para sa sarili mo. Parang halimbawa sa pagkain, ba't ko titipirin yung sarili ko? Kung kaya ko naman yung pinaka-the best yung biling ko, di ba? Ikaw, Josh, ano ba yung motivation para sa'yo? Ako rin, ayun nga, sinabi ko nga, yung motivation is nawawala din yan. Kumbaga, yes, thankful. Dapat maging thankful ka kung magkaroon ka ng motivation, but dapat mong alahanin na mawawala din yan. And then, dapat after nun, meron kang plan. Sa akin, ang best tool talaga is dapat maging disiplinado ka. Ako, meron akong ambition sa sarili ko. Experience ko, kahit gaano kalaki yung ambition ko, kahit gaano ako ka-excited, and kahit gaano ako ka-alam na magagawa ko talaga yun, nawawala din yung motivation ko minsan. But, meron akong nakaset na plano kung ano yung mga dapat kong gawin, kung sino dapat kong makakausapin. Ayun, so, kahit di ako motivated, kailangan kong gawin kung ano yung dapat kong gawin. And saka, ang ganda kasi, pagka wala na yung motivation mo, papangunahan ka ng pakiramdam mo na parang tinatamad ka na, or mga doubts mo. Ako kasi kapag ka may plano na, minsan kasi hindi mo na kailangan mag-isip eh. Kumbaga, kailangan mo na lang gawin. Kunyari, sabihin na natin, gusto mong gumising na maaga palagi. Mag-alarm ka, sabihin natin 5:30, 5 o'clock. Siyempre, magigising ka, tutunog yung alarm eh. And then, meron kang choice. It's either magstay ka doon kasi gusto mo pa matulog. Pag-isipan mo, subukan mong i-motivate yung sarili mo, gano'n. Or meron kang choice na huwag ka na mag-isip, tumayo ka na lang. Ayun yun eh. Kasi pag nakatayo ka na, wala na mangyayari. Bali, actions agad yung gagawin mo. Kasi may plano ka na. Hindi mo na kailangan mag-isip. Action na lang. Wala na pati ang emotions mo. Siguro, kung sa akin din, share ko na din. Kung bakit nakope up ko yung... Kasi before, oversensitive kasi ako sa mga bagay-bagay sa surroundings ko. Parang na-realize ko na kapag ka naging sobrang sensitive ka, yung pa mismo makaka-demotivate sa'yo eh. Yung masyado mong iniisip, especially kapag ka may mga tao nagsasabi sa'yo, and it comes to negative, diba? Kapag ka sensitive ka, you will affect to it. Siguro sa akin, yun yung isa sa mga naging adjustments ko. Ngayon, na talagang tinanggal ko siya sa personality ko. Yung maging oversensitive at some things na you should clear and try to understand at some point. Na doon, it really helps you na when it comes to emotionally, talagang big help siya when it comes na yun pangalan, mamomotivate ka na eh. Hindi mo namamalayan na impes na, especially kapag may mga taong nagda-down sa'yo. Na kapag di ka nila nakikitang naapektuhan on what they said, sila pa yung naiinis, sila pa yung napipikon, diba? Parang, yun lang iniisip ko. Since, natin yung about sa balancing. Jam, ano yung ma-advise mo sa mga taong hindi nagkakaroon ng struggles when it comes sa pagbabalance? Kasi di naman lahat ng tao kaya on how we do sa kung paano natin ma-motivate when it comes sa love, family, friends, diba? Ikaw, ano yung mapapayo mo? Actually, di ko rin alam. Ang motivational na, no? Hindi, actually, sa totoo lang, ako kasi, kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi, parang nagugulat na lang ako na kinakaya ko yung nag-go with the flow ako na okay, ito yung may ganap ako ng ganito, go. And then, ganto, ganyan. Pero siguro, ang ginagawa ko siguro, yun nga, yung maging disiplinado ka. Disiplinado sa oras. Sabi nga, di ba, time is gold. Di ba? Totoo yan. Kaya, maging disiplinado tayo pagdating doon. Like, for example, alam mo na may review ka. Tapos, may sumunod pa na activities. Like, ako meron akong activity sa PCY, may activity ako sa SK, ganyan. May sumunod pang mga activities. So, siguro, ang isang ginagawa ko na, habang maaga pa lang, is mag-set na ako ng goal ko na re-reviewin ko to. And then, after that, kapag nagkaroon ako ng progress doon, okay, baka maging less stressful na siya. Pagka gagawin ko na, pupunta na ako dun sa proceed sa another task ko. So siguro, yun yung palagi nating i-remind na mahalaga yung oras, tumatakbo yan. Habang maaga, kung kaya mo nang gawin, then gawin mo na. Wag na yung, di ba dun tayo kilala bilang isang Filipino, yung manyana.
Yung mamaya na yan. So, aminado naman ako na may time na ganun din talaga ako. Pero, kagaya ng sinasabi ko, as much as possible, pinupush ko yung sarili ko na, okay, gagawin ko na to para next day, hindi na ako ma-stress. Yun. Add ko na rin. Kasi when it comes sa balancing, di rin may iwasan sa tao na they compare themselves to other people. Na yun din siguro yung as one of the makakapagbigay ng advice aside from Jam, di ba? Yun din na wag nila i-compare yung sarili nila sa iba because they have their own story and they have their own version na kung paano nila i-handle yung sarili nila. Na wag nilang i-compare na if they have a problem, na isolve nila yon, na isipin na lang nila na mayroon pang mas mabigat na problema kumpara sa kanila. Siguro yun yung ma-i-advise ko na wag nilang idamdam masyado yung problema when it comes sa in any life, general, ayun nga. So yan, 'di ba, ang dami na nating natutunan, which is ang sobrang broad na hindi natin namamalayan yung oras na napakahaba na ng podcast natin. Why don't we give sa pastok sa kay Jam? Study in the library or at home? At home. Pen and paper or digital notes? Pen or paper? Pen or paper? Pen and paper. Pen and paper. Ayan, group study or solo study? Solo study. Reading or writing? Reading. Online class or face-to-face class? Face-to-face. Morning or afternoon classes? Afternoon. Long-term projects or short-term assignments? Short-term assignments. Self-care or productivity? Productivity. Introvert or extrovert? Extrovert. Early riser or night owl? Night owl. Rain or shine? Shine. Charity or self-investment? Charity. Risk taker or risk averse? Risk taker. And last, mindfulness or multitasking? Multitasking. Thank you, Jam, sa pag-guest sa aming podcast. Ayan, baka may gusto kang i-shout out or anong last message mo para sa aming mga listener and viewers? Ayan, so first of all, syempre gusto ko munang mag-thank you kay na Joshua, Hazel at Timoteo kasi syempre na-invite ako dito as first guest. Grabe yung grabe, it's a privilege, 'di ba? Sobrang thankful ako kasi hindi ko naman expect na first guest ako dito. And ayun, sobrang happy ko, 'di ba? Kasi naging part ako dito ng podcast nyo, nakapag-share ako ng thoughts, ng mga alam mo yun, experiences, and then nakapagbigay din ako ng mga words of wisdom. Wisdom mo. So, thank you everyone kasi nga napaunlakan nyo ako dito. And ayun, sa mga shoutout ko, shoutout nga pala sa nanay ko. Anong oras na ba? Ayun, magagalit. Ayan. Anyways, shoutout sa mga friends ko dyan. Di ko na kayo isa-isahin, pero sige na nga. Sila, di ba sila Cher, Nika, Ashley, Gretchen, and sige kayo. Ayan, Pilitan. Parang Ayan. dami Yun, yung mga friends ko dyan sa PCY, sa SK and all. Yun lang. Shoutout din sa mga nagbigay ng question. Yes. Kala Dolores, si Rickson, si Ashley, si Cecil, Gretchen. So, yung mga hindi pa nabanggit, next episode, guys. Also, I want to have a special thanks din sa ating guests na hindi lang kami yung na-motivate mo. Siyempre, yung mga nanonood din na na-motivate mo din. And also sa mga nagbigay ng question like Balma and Jam said na salamat and na-motivate nyo sa mga tanong nyo, diba? Makikita nyo kami sa YouTube, Instagram, which is subscribe na kayo sa YouTube channel namin. And also sa Facebook, follow na rin kayo sa FB page namin. Sa Instagram and TikTok, ayun, nandyan. Mawi-witness nyo din kami dyan. So, yun. Thank you and we're gonna end this our episode 2. Bye! Bye, guys!